Sa mga video ko nga pala nakasama ko yung mga dikdik. Ang madalas nakikita ko nga comment, masarap ba yung karne niyan, katayo na yan, kaldereta na yan. Mga ganyan yung lagi kong nababasa. Pero dito, hindi namin pwedeng katayin yan. Dahil dito, ang turing namin sa kanila, hindi pagkain. Pet namin sila. Tuwing umaga, nakaabang na lagi yung mga alaga ko na yan dito sa may tapat ng bahay ko. At minsan naman pag wala sila, kapag itinakta ko yung kainan nila na yan, makikita ko na lang yan, nagtatakbuhan na yan, papalapit. At ngayon, dahil weekend, medyo tinanghali ako ng kain, kaya late na rin yung pagkain nila. Kaya yung iba siguro nainip na, nagsialis na. Pero babalik at babalik dito yung mga yan. Maya-maya, nandito na uli yung mga yan. Gaya nito. Ito na yung isa. Wala yung mga lalaki. Parehas babae ito eh. Dadalawa pa yung dumarating. Apat yan, dalawang lalaki, dalawang babae. Wala yung dalawa, hindi dumating. Halika dito. Wala na. Oh. Darating lang tong isa. Oh. Ito yung wala kanina eh. Naubusan ka pagkain ano. Tatlo lang yung dumating kanina. Pagdating nito, wala nang pagkain. Ayun oh, linis na. Oh, tapos ngayon lalapit-lapit ka. Late ka na kasi. Bigyan ko na lang ng tinapay, kawawa naman. Total, mamaya mamamalengke naman ako. Bibili ulit ako ng tinapay. Bigay ko na lang sa kanya itong isang tira. Meron pang natitirang isa eh. Marami nga pala akong nababasang mga comments kapag ang video ko kasama ko itong mga dikdik. Ang laging sinasabi, ang sarap niyan, katayin na yan, puro ganun. Na kinakain pa yan, ganun. Puro ang naiisip nila, yung siguro biro lang yon. Parang nakikita nila dito sa mga hayop na to, pagkain. Pero sa totoo lang, hindi namin pwedeng katayin yan. Nakakain yan, yung mga ganyan, yung karne, nakakain yan. Pero dito, alaga yan dito sa loob ng compound namin. Nung dumating ako dito, meron na dito, mga gumagala sila sa loob ng compound. Kaya hindi talagang sa akin yan. Kahit alaga ko to, yung apat. Apat yung laging pumupunta dito sa akin eh. Marami sila, pero yung iba gumagala. Yung apat, yun ang laging pumupunta dito na pinapakain ko. Kaya para sa akin, ang tingin ko sa kanila, yung pet, alaga. Kaya hindi dapat katayin. Kung gusto namin ng karne ng mga ganyan, may mga panahon na merong nagbebenta sa labas. Yung mga nahuhuli nila sa labas, binebenta nila. Kinakatay, pinag-aapat yan eh. Apat na paa. Dati nakabili na rin ako noon eh. Pero yung mga nandito sa loob ng compound namin, wala na.
Nakakaawang katayan. Tsaka cute naman sila, oh, nakakatuwa. Ang aamo ng mukha, oh. Lalo yung mata. Ang amo ng mata nila. Kaya kahit na dagdag sa budget, lagi ko na rin sinasama sa pagbili yung mga yan. Yung pangkain nila. Ngayon nga pala pupunta ako doon sa may kantin. Sosoli ko tong plato. Kahapon kasi nagkaroon ng party diyan sa may kantin namin. Cultural daw 'yon, cultural. Nasabihan naman ako kung meron daw akong damit, yung mga traditional na costume natin, mga traditional na damit. Ganun daw yung mga isusuot. Eh hindi ko napaghandaan yan, wala namang sinasabi sa akin ganun. Dapat yun, matagal ang preparation, hindi yung kung kailan nandyan na tsaka na lang sasabihin. Madami daw mga bisita kagabi, pero ang alam ko sa totoo dyan, hindi naman talaga kami importante doon. Parang yun, para mga pag-iimbita nila doon sa mga ibang grupo. Pero nasabihan naman ako, kaya nga lang wala naman akong maayos-ayos na damit. Kung ano yung mga sinusuot kong damit, yan ay mga medyo maayos-ayos ko. Hindi ako mahilig magdala ng mga damit dito. At yun nga daw, cultural daw yun. Kung anong bansa yung ire-represent mo, mas mainam daw kung yung damit mo ay yung sa traditional. Kagaya kung ako yung umattend doon, dapat ang suot ko, barong Tagalog. Wala naman akong dalang barong Tagalog. At dito yung mga African na mga sosyal, mahilig sila sa mga magagandang damit. Makikita mo talaga na mamahalin yung mga damit nila. Kaya kung umattend ako noon, magmumukha lang akong kawawa doon. Representative ng Pilipinas, tapos magmumukhang kawawa, di bali na lang. At dito nga pala yung kantin namin. Pwede kang kumain sa labas, pwede din doon sa loob. At doon yung kitchen nila. Dito naman yung may kainan sa loob. Noong bago pa lang ako dito, buo pa tong kuhaan ng tubig na to eh. Kuhaan ng drinking water. Pero napabayaan na yan. Hindi na napalitan ng filter, kaya ngayon, hindi na ginagamit yan. At meron din ditong pool table. Dati marami laging naglalaro dyan eh. Ngayon wala na. Konti na lang. At ito uli, yung view ng compound namin. Maganda dito sa loob ng compound. Presko. At ito naman yung menu dito sa kantin namin. At para nga pala madaling i-convert sa peso, yung value niyan, yung 1,000 nila, 10 pesos sa atin. Approximately yon. At dito nga pala sa Rumbek, bawal ang alak dito. Pero dito sa compound namin, may mabibili. Mahal nga lang. Do you have for breakfast now? You have eggs. What's this one? Bread. Bun. And this one is chapati. This one is mandasi. Tapos bahala ka na lang magtimpla ng kape o tsaa. Ganyan. At dahil nga kahapon hindi ako umattend, pinadalhan naman nila ako ng pagkain doon sa kwarto ko. Nagtaka na lang ako, merong kumakatok doon sa pinto ko. Pagbukas ko, yung isang staff dito sa kantin may dalang pagkain. At bago ko nga pala tapusin yung video, shoutout po tayo kila Jojo Winyo. Hindi ko sure kung tama yung bigkas ko. Shoutout din po kay Bibian at kay Peli Castillo. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa channel natin. Maraming salamat po.